Hello guys! Welcome back to Pinay Investor YouTube channel. Ako po si Janice at ngayon ay magbabudget na naman tayo for October 2024. Okay, nandito yung ating income. Dito natin ililista yung ating mga expenses o mga gastos. At makikita natin yung summary ng ating income minus expenses kung magkano ang natira. At meron tayo ditong graphs para sa ating income, para sa ating expense. So sa mga nagtatanong kung paano to i-access, meron akong ilalagay na link sa description box at sa comment section. I-click nyo lang po itong link. Just click on make a copy. Tapos magkakaroon na po kayo ng sarili nyong copy ng budget tracker or budget spreadsheet na ito. It's free po. This is the free version of my budget spreadsheet. Okay? So, simulan na natin. Okay, sa income, ilagay po natin dito lahat ng ating sources of income na inaasahan natin for the month of October. Alam kong hindi naman to accurate, kahit estimate lang muna, okay lang yan. Let's say you are expecting to receive your salary for tomorrow. Sa 10-15, October 15 kasi quincenas. O, lagay natin dito salary expected, let's say 15,000. Bukas, ilagay mo kung magkano talaga yung actual na na-receive mo. Kung it's 15,200, 15,900, baka nag-OT ka, ilagay nyo lang dyan. Say, sa 10/31, let's say 15,000 din ito. Ayan. So, meron pa ba tayong ibang sources of income? Let's say, meron kang side hustle or meron kang maliit na sari-sari store or kung ano. Let's say, ang ina-expect mo is 10,000 pesos from your side hustle. So, with these numbers, we are expecting to receive 40,000 pesos na income for the month of October. Okay? Kung may gusto kayo idagdag, idagdag nyo lang din dito. Now, let's move sa expenses. Saan ba mapupunta ang ating income? Ano ba yung mga pinagkakagastosan natin? Ano ba yung mga expenses natin for the month of October? You can put the date here, the due date. Pwede ring leave it blank. Okay lang po. Ang mahalaga, meron kayong listahan na expenses at kung magkano ang inilalaan nyo para dyan. For some of us, we believe in tithing or we give 10% of what we earn for the church because we believe that everything that we receive comes from the Lord and nasa puso natin talaga o magbigay back to the church. But again, it's up to you. Kano po ba inilalaan nyo for tithes and donation? Kung sinusunod po talaga natin yung 10%, kung 40,000, 4,000 will go to the church for your tithes. Kung mayroon na kayo nakaset na percentage or amount for your savings, pwede nyong isunod dito. Okay? Kung wala pa, hindi pa kayo sure kung may sobra, leave it blank muna. Now, let's move on sa mga needs, sa mga essentials naman natin. Let's say, nagre-rent tayo. How much po yung ating rent? Let's say, that's 5,000. Ano pa? Meralco, water, internet, gasol, LPG, transpo, work allowance, sa mga nag-work outside. Let's say, ang work allowance nyo is 2,000. Alam ko maliit yan, pero sample lang po ito. Just write whatever is realistic for you. Tapos, may baby po ba? Okay, kung may baby, magkano ba ang ginagastos nyo para sa baby? Diapers, milk, water, at kung ano-ano pa. At kung may yaya, ilagay nyo rin, diba? Kung nagsusupport po kayo ng family, ilagay nyo po dyan. Magkano binibigyan nyo usually sa parents, sa family members na sinusupport nyo? Ano pa ba? 1,000 for mommy. Let's say 1,000 din yan. Kung may mga anak kayo, let's say for the kids, you give 1,000 for their toys, for play fund, whatsoever, food, and groceries. Pwedeng pagsamahin yan, pero ito, let's assume na yung food para to sa palengke. Let's say that's 5,000. Malit na nga yan, no? Pero sample lang ito. Grocery, that's 3,000. And then, kung mayroon pang mga miscellaneous, let's say 3,000 para sa mga kung ano-ano, diba? Minsan, naubusan tayo ng ganito, nakapag-grocery na, minsan, kailangan pa natin lumabas, bumili ng ganito, and anything under the sun. Parang buffer natin ang ating miscellaneous fund dito. So, kung ito total natin, ang budget natin is 35,000 ang total. Pero wala pa tayong savings. And since you have 40,000, let's assume na yung 5,000 na matitira, yun yung ilalagay mo sa savings. Okay? Kung gusto mo namang mas malaki ang ilagay mo sa savings, tingnan mo saan dito pwedeng mag-adjust. Pwede mo bang babaan or bawasan yung inyong groceries, yung sa kids, yung sa
work allowance, kung alin man yung pwedeng bawasan. Or maybe yung miscellaneous, hindi nyo naman yung lahat magagamit, o edi dagdagan nyo ang inyong savings or ilaan nyo pa sa iba nyo pang mga pangangailangan, iba pang financial goals. Okay, so let's assume lang na this is our budget. So, saktong-sakto, 40,000 yung income, 40,000 din yung expenses. And as you can see sa actual budget, walang lumalabas kasi nga wala pa tayong nilalagay na actual. O let's say lang na nandito na yung actual. Na-receive natin is actually 16,000. Tapos dito, nag-OT tayo, 15,500. Yung side hustle natin, akala natin kikita tayo ng 10,000 pero 5,000 lang talaga yung ating kinita dyan. So, total is 36,500. Tapos yung mga actual expenses, kailangan din nating ilagay. Remember, this is just the estimate yung sa ating budget. Yung actual, kailangan nating ilagay. Magkano ba talaga yung nilagay mo sa tithe? Let's say that's 4,000. Let's say sa rent, that's also 5,000. Sa Meralco, 2,560 lang yan. Sa water, 450. Sa internet, that's also fixed. LPG, medyo mura ngayon, 950. Tapos yung transportation, o sige, sinagad natin yan, naubos din natin yung ating work allowance, family support, fixed yan. Let's say, ito, fixed din to, nag-aamit nila, and then yung sa kids, 500 lang naman na nag-gastos. Yung sa food, let's say, 4,500, medyo nagtipid. Sa groceries, medyo dito lumaki, 3,500, and miscellaneous, 1,000 lang yung nagamit natin. Okay, so 31,960. Tapos, we just put 5,000 sa ating savings. Kung titingnan natin ang ating actual budget summary, sumobra tayo ng 460, which means na pwede tayong mag-adjust dito, or kung ito na talaga yung actual na naging expenses natin, o dito tayo mag-adjust sa ating savings. So, hindi tayo pwede makapag-save ng 5,000 kasi sumobra dito yung ating expenses. So, this is just around 4,540 para maging 0. Dapat sikapin natin na either 0 ang kalabasan ng amount left at huwag sobra. Kasi pag sobra, hahanap pa tayo ng paraan kung saan natin huhugutin, saan natin kukuhanin yung pambayad. Kung bill man yan na kailangang bayaran o saan natin kukunin. Lalo na kung hindi sapat yung nasa savings natin or kung wala naman talaga tayong nasi-save. Okay? So, let's make it a habit to stick to our budget, to stick to our plan. Kaya tayo nagpaplano para hindi tayo nag-over budget, para sapat ang ating kinikita para sa ating mga gastusin, sa ating mga expenses. Alam ko po, marami sa atin ang hindi talaga sapat ang kinikita sa dami ng mga expenses. Kaya gawa po tayo ng paraan. Kita na natin yung numbers, parating kulang po ang ating sweldo sa dami ng ating expenses. So ano po ang pwede natin gawin? Pwede natin itong maging idea, maging motivation na, okay, I need to find other ways para mag-earn, para madagdagan ng aking income kasi nga hindi sapat yung kinikita ko sa ngayon. So if you have a budget, you know exactly where your money is going. You know exactly how much money is coming in. Magkano ba yung kinikita mo? Unlike kapag wala ka talagang listahan na ganito, wala kang budget, magulo. Feeling ko, it also adds to our stress. Nakaka-stress, di ba? Yung wala ka na nga listahan, hindi mo pa alam kung saan napupunta yung kinikita mo. When you have a budget, somehow it gives you peace of mind. It helps you to be on top of your finances. Alam mo, ikaw sa sarili mo kung saan ito napupunta. Okay? So, dito naman, makikita mo, ang laki pala ng kinikita ko sa aking salary or mas malaki pala yung side hustle ko. Maybe kailangan ko pang mag-focus more sa aking side hustles and hopefully, maging full-time ko ito para hindi ko na kailangang mag-opisina kung yun ang iyong goal. Diba? Kung gusto mo maging work at home mom, work at home dad, maybe you need to focus more on your side hustle. Build mo yan. Pag okay ka na, edi sige. If you feel that it is right for you to stay at home and to just build your own business, why not, diba? But it all starts with budgeting. This is the foundation, this is the basics of personal finance, of financial planning. Dito naman sa expenses, sa graph na to, makikita mo at a glance, ang laki pala talaga ng aming rent. Ano ba pwede natin gawin? Lilipat pa tayo? Magpagawa na lang tayo ng bahay? Do we have enough to move to another place na mas makakamura or rent to own na lang kaya? So dito, makakapag-isip ka ng mga paraan kasi alam mo yung numbers mo. Yan lang muna for today. Sana nakatulong ang video na to. Abangan nyo yung aking mga susunod na videos. Marami pa akong i-share sa inyo. Thank you for watching.
watching, and please don't forget to like, comment, and share our videos to your friends and family members. Baka makatulong din sa kanila. Thanks again, and God bless. Happy budgeting!